Isang taos-pusong kumustahan sa inyong lahat. Ako po si Orange at maligayang pagbabalik sa Orange Audio. May mga kwento na hindi lang naririnig, kundi nararamdaman. At ang kwento natin ngayon ay isa roon. Sapat na ba ang dangal para ipang-ahon sa kahirapan? At paano kung ang taong nag-aalok ng tulong ay siya ring dahilan ng iyong pagkalugmok? Halina't pakinggan natin ang kwento ni Lina. Lina, patingin ng bag mo. Ang boses ni Ma'am Cynthia, ang kanilang supervisor, ay malamig. Kakaiba sa dating laging nakangiting bumabati sa kanya tuwing umaga. Napatigil si Lina sa pagpupunas ng salaming pinto ng lobby. Napatingin siya sa kanyang supervisor, hawak pa rin ang basahan. Sa likod nito ay nakatayo ang dalawang security guard. Ang kanilang mga muka ay seryoso. Po? Bakit po, ma'am? Tanong ni Lina. Ang kaba ay nagsisimulang gumapang sa kanyang dibdib. Huwag ka nang magmamaang-maangan. Tumaas ang boses ni Ma'am Cynthia. Alam ko na ang lahat. Ikaw ang kumuha ng wallet ni Mrs. Tan sa ladies room kanina. Isang sampal. Isang sampal na hindi tumama sa kanyang pisngi, pero naramdaman niya hanggang sa kaibuturan ng kanyang kaluluwa. Parang nabingi si Lina. Huminto ang pag-ikot ng mundo. Ang ingay ng mga taong naglalakad sa lobby ay biglang nawala. Ang tanging naririnig niya ay ang malakas na kabog ng sarili niyang puso. Si Ma'am Cynthia, ang supervisor na laging pumupuri sa kanyang sipag, ang laging nagsasabing, sana lahat ng empleyado ko kasing sipag mo, Lina. Siya ngayon ang humahatol sa kanya. Hindi po. Halos pabulong na, sabi ni Lina. Nanginginig ang kanyang mga labi. Hindi ko po magagawa yon, ma'am. Alam niyo po iyan. Talaga? Sarkastiko ang tawa nito. Mahirap na ang buhay ngayon, Lina. Baka naman na-tempt ka. Buksan mo ang bag mo. Nanlamig ang mga kamay ni Lina. Ang kahihiyan ay parang kumot na bumalot sa buong pagkatao niya. Lahat ng mga empleyadong dumadaan ay nakatingin sa kanila. Ang iba'y nagbubulungan. Ang mga tingin nila ay parang mga karayom na tumutusok sa kanyang balat. Dahan-dahan niyang ibinaba ang hawak na basahan at kinuha ang kanyang mumurahing shoulder bag. Nanginginig ang kamay na binuksan niya ito. Sa harap nilang lahat, itinaktak niya ang laman sa ibabaw ng isang bench. Isang lumang wallet na may lamang 20 pesos at litrato ng kanyang anak. Isang suklay, isang maliit na pulbos, at isang nakabalot na tirang tinapay mula sa kanyang almusal. Walang wallet ni Mrs. Tan. Katahimikan. Ngunit hindi nagbago ang mukha ni Ma'am Cynthia. Maaaring naitago mo na sa ibang lugar, matigas niyang sabi. Pero tapos na ang usapan. Ayoko nang makita ang pagmumukha mo dito. You're fired. Tapos na. Ganoon lang kabilis. Walang investigasyon. Walang pagkakataong ipagtanggol ang sarili. Isang salita lang mula sa may kapangyarihan at ang dangal na matagal niyang iningatan ay biglang nawasak. Hindi na nagsalita si Lina. Alam niyang wala ng silbi. Pinulot niya ang kanyang mga gamit. Isinilid pabalik sa bag. Hindi siya umiyak. Pinigilan niya ang mga luhang nagbabadyang tumulo. Parang robot siyang naglakad palabas ng gusali. Ramdam niya ang mga matang nakasunod sa kanya. Pagdating sa pwesto ng gardya, huminto siya. Hinubad niya ang kanyang company ID. Bago umalis, tahimik na inilapag ni Lina ang kanyang ID sa mesa. Hindi niya ito ibinato. Maayos niyang inilapag. Ito na lang ang natitirang piraso ng kanyang dangal. Paglabas niya sa kalsada, sumalubong sa kanya ang sikat ng araw. Ngunit para sa kanya, ang buong paligid ay nagdilim. Hindi niya alam, mula sa kabilang kalsada, sa loob ng isang mamahaling itim na sasakyan, may isang taong nakamasid sa buong pangyayari. Si Miguel De Luca. Nakita niya ang komosyon, nakita niya ang paglabas ng babaeng payat, ang paglapag nito ng ID at ang paglakad nito palayo. Nakita niya ang mukha nito. Walang luha, pero bakas ang sugat. Isang mukha na kahit nalugmok ay hindi yumuko. May kung anong kumirot sa puso ni Miguel.
Isang imahe ang pumasok sa kanyang isip, ang imahe ng sarili niyang ina. Noong mga panahong sila rin ay naghihirap, nagpatuloy sa paglalakad si Lina. Manhid ang kanyang mga paa. Lutang ang kanyang isip. Paano niya sasabihin kay Maya? Anong ipapakain niya sa anak niya bukas? Ang 2,000 sahod na inaasahan niya ay wala na. Ang natitira na lang sa kanya ay ang 20 pesos sa wallet. Pagdating niya sa eskinita ng kanilang barong-barong, huminga siya ng malalim. Pilit siyang ngumiti. Ayaw niyang makita ng anak niya ang kanyang pagkatalo. Pagbukas niya ng pinto, isang masayang boses ang sumalubong sa kanya. Mama! Si Maya, ang kanyang 5 taong gulang na anghel. Tumakbo ito palapit sa kanya. May hawak na isang piraso ng papel, isang drawing, isang bahay, isang araw na nakangiti, at 2 tao na magkahawak kamay. Mama, para sa'yo, sabi ni Maya. Iniabot ang papel. Tayo yan. Tinitigan ni Lina ang drawing. Ang simpleng obra ng kanyang anak. Ang pangarap nito para sa kanila. At doon, sa harap ng kanyang anak, sa loob ng kanilang munting tahanan, hindi na niya napigilan. Unang bumagsak ang mga luha ni Lina. Kinabukasan, sinubukan ni Lina na maging normal ang lahat. Ngunit may bigat sa hangin sa loob ng kanilang munting barong-barong. Isang bigat na kahit si Maya ay tila nararamdaman. Mama, okay ka na po? Tanong ng bata habang sinusubuan siya ni Lina ng kanin na may konting mantika at asin. Iyon lang ang kaya niyang ihanda. Hinaplos ni Lina ang buhok ng anak. Oo, anak. Okay lang si Mama. Isang kasinungalingan. Tinitigan niya ang nag-iisang 20 pesos sa ibabaw ng kanilang maliit na mesa. Ang huling barahan niya. Paano ito pagkakasyahin? Pambili ng bigas? O pambayad sa kuryenteng anumang oras ay maaaring putulin? Habang nag-iisip siya, isang malakas na katok sa pinto ang bumasag sa kanilang katahimikan. Isang katok na tila ba gustong gibain ang manipis nilang pinto. Napatayo si Lina, alam na kung sino yon. Si Aling Ising, ang landlady. Pagbukas niya ng pinto, isang matabang babae na nakapameywang ang sumalubong sa kanya. O Lina, end of the month na. Nasaan na ang bayad mo? Diretsong tanong nito. Ang boses ay matinis at walang pasensya. Napayuko si Lina. Naramdaman ng hiya. Aling Ising, pasensya na po. Makikiusap po sana ako. Nako, alam ko na yang sasabihin mo. Putol ni Aling Ising. Lina, ilang buwan ka nang delayed. Pinagbibigyan lang kita. Pero yung narinig kong balita, totoo ba? Tumingin si Aling Ising sa loob ng bahay. Tila hinahanap ang sagot sa mga gamit nilang luma. Totoo bang natanggal ka sa trabaho mo? Parang bombang sumabog ang tanong na iyon. Paano niya nalaman? Ganoon ba kabilis kumalat ang balita ng kanyang kahihiyan? Hindi nakasagot si Lina. Ang kanyang pananahimik ay sapat ng kumpirmasyon. Nagbago ang mukha ni Aling Ising. Nawala ang kaunting pag-aalinlangan na palitan ng tigas ng isang taong ayaw malugi. Kung ganoon, hindi na pwede. Kailangan niyo nang umalis. Ngayon na pa. Aling Ising, parang awa niyo na po. Pagmamakaawa ni Lina, ang boses ay basag na. Bigyan niyo lang po ako kahit 1 linggo. Maghahanap po ako ng trabaho. Kahit ano po, papasukin ko. Wala nang 1 linggo. Aanhin ko ang pangako mo? Sigaw nito. Kung hindi ka makakabayad ngayon, lumayas kayo. Marami pang gustong umupa dito. Pumasok ito sa loob at walang awang sinimulang ilabas ang kanilang mga gamit. Ang maliit na aparador, ang mga nakatuping banig, ang ilang pirasong plato. Niyakap ni Lina si Maya na nagsisimula ng umiyak sa takot. Mama, saan po tayo pupunta? Walang maisagot si Lina. Sa sandaling iyon, naramdaman niya ang ganap na pag-iisa. Walang matakbuhan, walang masilungan. Dinala sila ng tadhana sa pinakababa, sa isang lugar na mas madilim pa sa eskinita nila
tuwing gabi. Habang nag-iimpake ng natitirang gamit sa isang karton, nakita ni Maya ang isang lumang manika. Putol ang isang paa at gusot ang buhok. Mama, iwan na natin to. Sira na naman. Kinuha ni Lina ang manika. Ngumiti siya sa gitna ng kanyang mga luha. Hindi anak, aayusin natin yan. Nang halos lahat ng gamit nila ay nasa labas na, isang pamilyar na boses ang narinig nila. Hoy Ising, anong kaguluhan to? Si Aling Nena, ang may-ari ng karinderya sa kanto. Nakapamewang din ito, pero ang mga mata niya ay puno ng pag-aalala para kay Lina. Nena, huwag kang makialam dito. Usapan naming mag-ina to. Sagot ni Aling Ising. Anong hindi? Nakikita ko ang ginagawa mo sa mag-ina, sabi ni Aling Nena. Lumapit siya kay Lina at hinawakan ito sa balikat. Halika, iha. Kunin mo ang mga gamit ninyo. Doon muna kayo sa akin. Napatingin si Lina kay Aling Nena. Hindi makapaniwala. Pero Aling Nena, nakakahiya po. Walang nakakahiya sa pagtulong, Lina. Tayo-tayo rin dito ang magdadamayan. Matatag na sabi ni Aling Nena. Binalingan niya si Aling Ising. At ikaw, Ising, matuto kang lumingon sa pinanggalingan mo. Walang nagawa si Aling Ising kundi magpanting ang tenga. Sa tulong ni Aling Nena, nabuhat ni Lina ang kanilang mga gamit papunta sa karinderya. Isang maliit na kwarto sa likod ng iyang lutuan ang naging pansamantala nilang tahanan. Amoy sabaw, pero mainit. Maingay, pero ligtas. Gabi. Pinakain ni Aling Nena si Lina at Maya ng mainit na sabaw ng manok. Habang kumakain, napatingin si Lina sa isang lumang TV sa sulok ng karinderya. Mayroong balita. Isang charity event. Mga mayayamang nakangiti sa kamera. At ang host ng event, ang pangunahing sponsor, ay nagsasalita. Isang malaking karangalan para sa DeLuca Corporation na maging bahagi ng gabing ito. Biglang nabilaukan si Lina. Ang lalaking nagsasalita sa TV. Ang gwapo at disenteng mukha na yon. Siya. Siya ang lalaki sa loob ng mamahaling itim na sasakyan kahapon. Ang pangalan niya ay lumabas sa screen, Miguel De Luca, CEO, DeLuca Corp. Nabitawan ni Lina ang kanyang kutsara. Ang tunog nito sa sahig ay kasabay ng pagbagsak ng kanyang puso. Kinagabihan, hindi mapakali si Miguel sa loob ng kanyang malawak na penthouse. Ang mukha ni Lina Reyes, ang mukha ng babaeng yun sa TV, ay ang parehong mukha na nakita niyang puno ng sakit pero hindi yumuyuko. Hindi siya naniniwala sa pagkakataon. May mali. Kinuha niya ang kanyang telepono at tinawagan ang kanyang pinagkakatiwalaang head of security. Richard, sabi niya, ang boses ay seryoso. May ipapahanap ako sa'yo. Isang babae, Lina Reyes, dating janitress sa TGS Tower. I want to know everything. Bakit siya natanggal at sino ang nagpatanggal sa kanya? I want the report on my desk by morning. Hindi na siya naghintay ng sagot. Ibinaba niya ang tawag. Tumanaw siya sa mga ilaw ng syudad mula sa kanyang bintana, pero ang tanging nakikita niya ay ang madilim na eskinita ng tondo at ang isang pares ng matang lumalaban. Kinabukasan, gaya ng inaasahan, nasa mesa na niya ang isang brown envelope. Pinuksan niya ito, binasa, at habang binabasa niya ang mga detalye, unti-unting naninikip ang kanyang dibdib at nanlalamig ang kanyang mga kamay. Hindi pagnanakaw ang dahilan. Isang tawag. Isang tawag mula sa isang pribadong numero. Isang utos mula sa itaas. At nang itrace ni Richard ang pinanggalingan ng utos, bumagsak ang balikat ni Miguel, ang personal assistant ng kanyang ina. Dali-dali niyang kinuha ang susi ng kotse at nagmaneho papunta sa mansyon ng mga De Luca. Ang bahay kung saan siya lumaki. Isang ginintuang hawla na puno ng mga ala-alang masalimuot. Naabutan niya ang kanyang ina, si Doña Victoria De Luca, sa garden nito, kalmadong nag-aayos ng mga puting rosas. Nakasuot ito ng eleganteng puting bestida
perpekto ang ayos ng buhok ni isang hibla ay walang naligaw. Miguel, hiho, bati nito. Hindi man lang nag-abalang lumingon. What a surprise! Hindi ka nagpasabi. Ma, sabi ni Miguel, sinubukang kontrolin ang galit sa kanyang boses. Kailangan nating mag-usap. Doon lang ito humarap sa kanya. May ngiti sa mga labi. Ngunit ang nangiti ay hindi umabot sa kanyang mga mata. Tungkol saan, anak? Tungkol sa isang babaeng pinatanggal ninyo sa trabaho. Ang pangalan niya ay Lina Reyes. Hindi nagulat si Doña Victoria. Itinuloy nito ang pagputol sa tangkay ng isang rosas. Ah, yung babaeng yon. Yes, I remember. Isang maliit na bagay lang naman ay yon. Isang maliit na bagay? Di makapaniwalang tanong ni Miguel. Ma, sinira niyo ang buhay ng isang tao. Tinanggalan niyo siya ng hanapbuhay base sa isang kasinungalingan. Ginawa ko yon para protektahan ka. Kalmado nitong sagot. Itinusok ang rosas sa isang vase. Nakita kita, Miguel. Nakita kitang nakatingin sa kanya noong araw na yon sa labas ng TGS Tower. Kilala ko ang mga tingin na yan at kilala ko ang mga babaeng tulad niya. Mga oportunista. Oportunista? Sa isang iglap, bumalik kay Miguel ang lahat. Ang isang lumang litrato sa kanyang wallet. Isang babaeng simple. Laging nakangiti. Laging pagod ang mga mata, pero puno ng pagmamahal. Ang kanyang ina. Ang totoong ina ni Miguel bago ito pumanaw at nag-asawang muli ang kanyang ama. Hindi po siya oportunista, ma. Bulong ni Miguel. Ang boses ay puno ng sakit. Ramdam niya ang pagbigkas sa bawat salita. Ngunit hindi natinag si Doña Victoria. Pinoprotektahan ko lang ang pangalan ng pamilyang ito. Marami tayong utang na loob na dapat ingatan. Hindi natin pwedeng hayaan ang isang iskandalo. Napailing si Miguel. Walang pagsisisi, walang awa. Tumingin siya sa kanyang ina, pero ang nakikita niya ay isang estranghero. Sa sandaling iyon, nagdesisyon siya. Tumalikod siya at nagsimulang maglakad palayo. Saan ka pupunta? Tanong ni Doña Victoria. May bahid ng pagkainis sa boses. Huminto si Miguel ngunit hindi lumingon. Kung hindi niyo aayusin ang ginawa niyo, ma, ako ang aayos. Kinuha niya ang susi ng kanyang kotse mula sa bulsa. Ang tunog ng mga ito ay umalingaw-ngaw sa tahimik na hardin. At sisimulan ko sa pag-alam kung saan siya nakatira. Ang init ng araw sa tondo ay tila ibang-iba sa init na tumatama sa salamin ng kanyang sasakyan. Ito ay may kasamang alikabok, amoy ng pinaghalong pawis at nilulutong pagkain, at ingay ng mga batang naghahabulan at mga nag-iinuman sa kanto. Ito ang mundo ni Lina Reyes, isang mundo na napakalayo sa kanyang penthouse na may aircon. Maingat na iminaneho ni Miguel ang kanyang itim na sedan sa masisikip na eskinita. Bawat pagdaan niya, lahat ng ulo ay lumingon. Ang mga naglalaro ng tong-its ay napatigil. Ang mga nagtsitsismisan ay napatahimik. Isang mamahaling kotse. Sino ang hinahanap nito dito? Isang politiko? Isang artista? O baka naman? May sinisingil na utang? Ipinark niya ang kotse sa tapat ng isang karinderya na may pangalang Nena's Eatery, ang tanging address na nakuha ng kanyang tauhan. Pagbaba niya, naramdaman niya agad ang lahat ng matang nakatutok sa kanya. Ang kanyang suot, na mamahaling polo shirt at leather shoes ay tila sumisigaw na hindi siya kabilang sa lugar na yon. Huminga siya ng malalim. Para sa kanya. Para maayos to. At doon, sa labas ng karinderya, nakita niya si Lina. Nakadaster lamang ito, ang buhok ay nakapusod. May hawak siyang walis ting-ting at abala sa paglilinis ng kalsada sa harap ng kainan. Ang mukha niya ay seryoso. Bawat walis ay may diin. Tila ibinubuhos ang lahat ng kanyang bigat sa gawaing iyon. Napansin ni Miguel na may tagpi ang tsinelas ni Lina. Pero mas malinis pa ito kaysa sa kanyang sapatos na ngayon ay naputikan na. Naglakad siya palapit. Naramdaman ni Lina
na may aninong tumatakip sa sikat ng araw. Itinigil niya ang pagwawalis at dahan-dahang itinaas ang kanyang tingin. Ang lalaki mula sa TV, ang CEO. Ang lalaki sa itim na kotse. Nakatayo ito ngayon sa harap niya. Nabitawan ni Lina ang walis. "Miss Reyes!" Panimula ni Miguel. Ang boses ay alanganin. "Lina, ako si Miguel De Luca." Hindi sumagot si Lina. Tinitigan niya lang ito. Ang mga mata niya ay alerto, puno ng pagtataka at pagbabantay. "Gusto ko sanang humingi ng tawad," sabi ni Miguel. Kinuha ang isang puting sobre mula sa kanyang bulsa. "Nalaman ko ang nangyari at kasalanan ko. Hindi kasalanan ng pamilya ko. Please, tanggapin mo sana to para makapagsimula ka ulit." Iniabot niya ang sobre. Sobreng makapal, halatang naglalaman ng malaking halaga. Tumingin si Lina sa mukha ni Miguel. Pagkatapos, tumingin siya sa sobre. At pagkatapos, tumingin siyang muli sa mukha nito. Hindi niya kinuha. Dahan-dahan, yumuko siya at pinulot ang walis tingting. "Hindi ko kailangan ng limos mo," sabi ni Lina. Ang boses niya ay kalmado, walang sigaw. Pero ang bawat salita ay matalim, parang bubog. "Pero, hindi to limos. This is compensation para sa perwisyong naidulot namin." Pilit ni Miguel. Umiling si Lina. "Ang kailangan ko, trabaho. Hindi pera na galing sa awa. At lalong hindi pera na galing sa pamilyang sumira ng pangalan ko. Lina, please. Ang kailangan ko." Pagpapatuloy niya, tinititigan ito mata sa mata. "Tigilan niyo na ang buhay ko." Pagkasabi noon, tumalikod siya. Pumasok siya sa loob ng karinderya at isinara ang pinto ng may bahagyang kalampag. Naiwan si Miguel, nakatayo sa gitna ng kalsada, hawak ang sobre ng pera. Napapaligiran ng mga taong ngayon ay hayagan ng nagbubulungan. Ang CEO ng De Luca Corporation, isa sa pinakamakapangyarihang tao sa bansa, ay tinanggihan. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman ni Miguel De Luca ang pakiramdam ng pagiging walang silbi. Hindi umalis si Miguel. Matapos tanggihan, hindi siya sumakay sa kanyang kotse at umalis na may buntot sa pagitan ng kanyang mga hita. Sa halip, ginawa niya ang isang bagay na hindi inaasahan. Umupo siya sa isa sa mga bangko sa labas ng karinderya. Tahimik, nagmamasid. Naging instant celebrity si Miguel sa tondo. Ang mga bata ay lumalapit, sumisilip sa bintana ng kanyang kotse. Ang mga matatanda ay nagbubulungan mula sa kanilang mga bintana. "Sino yan? Manliligaw ba ni Lina? Nako, baka naman boss yan, na may kasalanan kaya sinusuyo." Sa loob, si Lina ay hindi mapakali. Bawat tunog mula sa labas ay nagpapakaba sa kanya. Pasilip-silip siya sa siwang ng pinto. Bakit hindi pa siya umaalis? Ano pa ang gusto niya? Makalipas ang isang oras, lumabas si Aling Nena. May dalang isang basong tubig. "Iho," sabi niya kay Miguel, "uminom ka muna. Kanina ka pa dyan." Tumayo si Miguel. "Salamat po." Tinanggap niya ang tubig at ininom ito. "Pasensya ka na kay Lina," sabi ni Aling Nena. Mataas lang talaga ang pride ng batang yan, pero mabuti ang puso niya. "Alam ko po," sagot ni Miguel. "Kaya po ako nandito. Gusto kong bumawi." "Paano?" tanong ni Aling Nena. Tinitingnan siya mula ulo hanggang paa. Kinabukasan, bumalik si Miguel. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang sedan. Isang taxi ang naghatid sa kanya at sa halip na sobre, may dala siyang 2 malalaking bayong ng groceries, mga delata, bigas, gatas para kay Maya, prutas. Muli, hinarap siya ni Lina sa labas. Ang mukha niya ay mas matigas pa kaysa kahapon. "Ano na naman to?" tanong niya. "Pagkain," simpleng sagot ni Miguel. "Para sa inyo." "Sinabi ko na sa'yo," madiin na sabi ni Lina.
Hindi kami tumatanggap ng limos. Hindi ato limos, Lina. Tulong to. Giit ni Miguel. Pareho lang yon. Doon na lumabas si Aling Nena, hindi na napigilan ng sarili. Hay, kayong mga bata kayo. Ang titigas ng ulo ninyo. Hinarap niya si Miguel. Iho, hindi mo makukuha ang tiwala ng isang tao sa pagbibigay ng bagay na kaya mong bilhin. Hindi ganoon dito sa amin. Ano pong dapat kong gawin? Tanong ni Miguel. Ang boses ay puno ng desperasyon. Tumingala si Aling Nena sa bubong ng kanyang karinderya. May isang bahagi doon na may tagas. Tinatakpan lang ng isang lumang yero. Ayan, sabi niya. May butas ang bubong ko. Tuwing umuulan, tumutulo sa loob. Kung gusto mo talagang tumulong, iho, huwag kang magbigay. Gumawa ka. Natigilan si Miguel. Tumingin siya sa kanyang malinis na kamay, sa kanyang mamahaling polo shirt. Pagkatapos ay tumingin siya sa marupok na bubong. Si Lina, na nakikinig, ay bahagyang napangisi. Tingnan natin ni ngayon. Inaasahan niyang aatras na ang mayabang na CEO. Ngunit nagkamali siya. Huminga ng malalim si Miguel. Dahan-dahan, hinubad niya ang kanyang mamahaling relo at ibinigay kay Aling Nena. Pakitago po muna. Itinupi niya ang manggas ng kanyang polo. Naghahanap siya ng hagdan at sa harap ng mga nanlalaking mata ni Lina at ng mga nag-uusyosong kapitbahay, nagsimula siyang umakyat sa bubong ng karinderya. Ang mga tambay sa kanto ay nagsimulang magtawanan. Nako, si Sir, magkakarpintero. Baka mahulog yan, lagot. Hirap na hirap si Miguel. Ang init ng yero ay tumatago sa suwelas ng kanyang sapatos. Hindi siya marunong gumamit ng martilyo. Bawat pako na sinusubukan niyang ipukpok ay tumatabingi. Mula sa ibaba, pinapanood siya ni Lina. May galit pa rin sa kanyang puso. Pero sa ilalim nito, may ibang emosyon na nagsisimulang sumibol. Awa? O respeto? Hindi niya mapigilang mapatingin. Nakikita niya ang pawis na tumatagaktak sa noo nito, ang determinasyon sa mukha nito sa kabila ng halatang hirap. Bigla, kumulog. Ang maliwanag na kalangitan ay biglang binalot ng maitim na ulap. At ilang sandali lang, bumuhos ang isang malakas, hindi inaasahang ulan. Ang yero ay naging madulas. Sir, bumaba ka na dyan. Delikado. Sigaw ng isang kapitbahay. Sinubukan ni Miguel na bumaba, pero huli na ang lahat. Ang kanyang paa ay dumula sa basang yero. Nawalan siya ng balanse. Narinig niya ang sigawan ng mga tao sa ibaba. Ang huli niyang nakita, bago siya bumagsak ay ang mukha ni Lina. Isang mukha na puno ng pagkagulat. Bumagsak siya. Hindi sa lupa, kundi sa malambot na putik sa tabi ng karinderya. Napasigaw si Lina. Miguel! Isang sigaw na hindi niya sinasadya. Isang sigaw ng gulat. At pag-aalala, walang nagtawa. Ang mga dating nang aasar na tambay ay biglang natahimik. Sa isang iglap, nagtakbuhan sila palapit. Tulungan niyo! Sigaw ni Aling Nena. Pero naunahan sila ni Lina. Hindi na niya inisip ang putik o ang ulan. Agad siyang lumabas at lumuhod sa tabi ni Miguel. Miguel, okay ka lang? Tanong niya. Ang pag-aalala ay hindi maitatago sa kanyang boses. Dahan-dahang iminulat ni Miguel ang kanyang mga mata. Umuungol siya sa sakit. Ang isang braso niya ay may mahabang gasgas na nagsisimula ng dumugo at ang buong katawan niya ay nababalot ng putik. Aray! Yun lang ang naisagot niya. Sa tulong ng ilang kapitbahay, maingat nilang inalalayan si Miguel papasok sa karinderya. Bawat hakbang ay isang daing mula sa kanya. Ipinaupo nila siya sa isang silya. Si Miguel de Luca, ang makapangyarihang CEO, ay nakaupo ngayon sa isang lumang silyang plastik, mukhang basang sisiw at amoy putik. Kumuha ka ng maligamgam na tubig at bimpo, Lina. Utos ni Aling Nena. Ako na ang bahala sa labas. Naiwan silang dalawa sa loob. Katahimikan. Tanging ang patak ng ulan sa yero at ang mahinang pag-ungol ni Miguel ang maririnig.
Kumuha si Lina ng first aid kit ni Aling Nena. Lumapit siya kay Miguel nag-aalangan. "Akin na yang braso mo," sabi niya. Ang boses ay mas mahinahon na ngayon. Ibinigay ni Miguel ang kanyang braso. Dahan-dahan at maingat na sinimulang linisin ni Lina ang sugat. Bawat dampi ng bimpo ay magaan, taliwas sa bigat ng nararamdaman niya. Napapangiwi si Miguel sa hapdi, pero hindi siya umiimik. Pinapanood niya lang si Lina. Pinapanood niya kung paano nawala ang kunot sa noon nito, napalitan ng konsentrasyon. Nang matapos linisin, nilagyan niya ito ng gamot at binendahan. "Salamat," sabi ni Miguel. Tumangulang si Lina. Aalis na sana siya nang bigla siyang huminto at humarap muli. "Bakit, Kit?" tanong niya, halos pabulong. "Bakit mo ba to ginagawa? Pwede ka namang umalis na lang. Pwede mo namang kalimutan na lang ang lahat." Tumingin si Miguel sa kanyang mga mata. Ngayon, wala na ang yabang. Wala na ang aura ng isang CEO. Ang nakikita ni Lina ay isang lalaking pagod at nasasaktan. Dahil, "Pag nakikita kita, nakikita ko siya." Mahinang sagot ni Miguel. "Sino?" "Ang nanay ko." Natigilan si Lina. Lumaki rin siya sa hirap. Pagpapatuloy ni Miguel, ang tingin ay malayo. "Bago siya nakilala ng papa ko, nakita ko kung paano siya nagsumikap. Nakita ko kung paano siya minsan minaliit ng ibang tao dahil sa pinanggalingan niya. At pakiramdam ko, hindi ko siya naipagtanggol noon. Pakiramdam ko, may utang ako." Tumingin siyang muli kay Lina. "Kaya noong nakita ko ang ginawa sa'yo, ang ginawa ng pamilya ko, parang inulit lang ng tadhana ang lahat. At sa pagkakataong to, hindi pwedeng wala akong gawin." Hindi nakapagsalita si Lina. Sa unang pagkakataon, nakita niya ang totoong tao sa likod ng pangalang De Luca. Isang anak na may dalang sugat mula sa nakaraan. Biglang bumukas ang pinto ng kwarto nila at lumabas si Maya. Kinukusot ang mga mata. Nagising ito sa ingay. Nakita niya si Miguel, ang benda sa braso nito. Lumapit ang bata. Ang mga mata ay puno ng pag-uusisa. "Kuya, may sugat ka po?" Ngumiti si Miguel sa bata. "Oo, pero okay lang. Hindi na masakit." Dumukot si Maya sa bulsa ng kanyang damit. May kinuha siyang isang pirasong candy. "O honey," sabi niya, "iniabot ito kay Miguel para hindi na pumasakit yung sugat niyo, kuya." Natulala si Miguel. Kinuha niya ang candy mula sa maliliit na kamay ng bata. Isang simpleng gesture, pero para sa kanya, ito ang pinakamahalagang bagay na natanggap niya sa buong buhay niya. Tumingin siya kay Lina. Nakikita niya ang isang maliit na ngiti sa labi nito. Isang totoong nangiti. Sa sandaling iyon, sa gitna ng amoy ng gamot at nilagang baka, tila may isang tulay na nabuo sa pagitan nilang tatlo. Isang marupok na tulay ng pag-unawa. Ngunit ang tulay na yon ay agad na yanig. Isang itim na payong ang huminto sa tapat ng karinderya. Bumukas ang pinto. Isang babaeng nakaunipormeng pang-driver ang bumaba at maingat na lumapit sa entrada. Sumilip ito sa loob. Ang tingin ay malamig at profesional. "Excuse me po," sabi ng babae. Ang boses ay formal. "Hinahanap ko po si Miss Lina Reyes." Napatingin sina Lina at Miguel sa kanya. Pinapabigay po ni Doña Victoria de Luca. May iniabot itong isang malaki at mamahaling puting sobre. Ang sobre ay makapal at mabango, gawa sa mamahaling papel na tila hindi pa nadadapuan ng alikabok ng tondo. Sa gitna, nakatatak ang gintong selyo ng pamilya de Luca. Nanginginig ang kamay ni Lina habang hawak ito. Tumingin siya kay Miguel, na ang mukha ay biglang namutla. Tumingin siya kay Aling Nena, na ang mga mata ay puno ng pag-aalala. Dahan-dahan niyang binuksan ang sobre. Sa loob ay isang papel, mas makapal pa, na nakatupi ng perpekto. Ang mga salita ay nakaprinta, formal, at walang emosyon. Ngunit bawat letra ay parang lason na unti-unting kumakalat sa kanyang sistema.
Cease and desist. You are hereby formally instructed to refrain from any and all contact, communication, or interaction with Mr. Miguel De Luca. Failure to comply will compel us to seek further legal action to protect the interests of the De Luca family. Nabitawan ni Lina ang sulat. Lumaglag ito sa sahig na parang isang patay na dahon. Ang init na nagsimulang mamuo sa kanyang puso kanina ay biglang nilamon ng nagyayelong lamig. Ano yan, iha? Tanong ni Aling Nena. Pinulot ni Miguel ang sulat. Habang binabasa niya ito, ang kanyang mga panga ay nagtiim. Ang kanyang mga kamao ay kumuyom. That witch! Narinig ni Lina na bulong nito. Ang boses ay puno ng galit na hindi pa niya naririnig dati. Pamilya mo, sabi ni Lina. Ang boses ay walang laman, walang emosyon. Gulo mo. Lina, ayusin ko to, sabi ni Miguel. Lumalapit sa kanya. Umatras si Lina. Huwag, sabi niya. Huwag kang lumapit. Sabi ko naman sa'yo. Diba? Tigilan niyo na ako. Tumalikod siya at pumasok sa kanilang munting silid. Isinara ang pinto. Kinabukasan, sinubukan ni Lina na huwag pansinin ang nangyari. Ngunit ang laso ni Victoria ay hindi lang pala nakasulat sa papel. Ito ay nasa hangin. Nagpunta siya sa palengke para bumili ng gulay para sa karinderya. Habang naglalakad, naramdaman niya ito. Ang mga tingin, ang mga bulungan na biglang humihinto kapag siya ay napapadaan. Nakasalubong niya si Aling Marites, isa sa mga suki ng karinderya na laging palangiti at palakwento. Aling Marites, kumusta po? Bati ni Lina, pilit nang ngumingiti. Nakita siya ni Aling Marites, nagulat, nagatubili. At pagkatapos, mabilis itong umiwas ng tingin, nagkunwaring may tinitingnang panindang isda. Ay sige, sige, sabi nito at naglakad palayo. Isang saksak sa puso. Mas masakit pa sa kahit anong sugat. Naiintindihan na niya. Kumalat na. Ang tsismis, ang kasinungalingan. Siya ang babaeng taga-squatter na umaakit sa mayamang CEO. Isang gold digger, isang ahas. Pagbalik niya sa karinderya, naroon si Miguel, naghihintay. May kausap ito sa telepono, halatang galit. I don't care what she says. You cancel it. Sigaw nito sa kausap. Nakita siya nitong pumasok. Ibinaba nito ang telepono. Ang mukha nito ay puno ng pag-aalala. Lina, anong nangyari? Ayos ka lang. Doon na sumabog si Lina. Ang lahat ng sakit, kahihiyan, at galit na kanyang kinimkim. Ayos? Sa tingin mo ayos ako? Sigaw niya, ang boses ay nanginginig. Binabati ako ng mga kapitbahay ko ng mga tinging mapanghusga. Pinagbubulungan ako na parang may nakakahawa akong sakit. Yan ba ang ayos para sa'yo? Lina, I'm sorry. Kinausap ko na ang mga abogado ko. Abogado? Tumawa si Lina ng mapakla. Lahat na lang ba dinadaan niyo sa pera at kapangyarihan? Miguel, simula nang dumating ka sa buhay ko, gulo lang ang dala mo. Sinira mo na ang pangalan ko sa trabaho. Ngayon naman sinisira mo ang natitira kong dangal dito sa lugar kung saan ako lumaki. Hindi ko yan gusto, Lina. Tinutulungan kita. Desperadong sagot ni Miguel. Hindi ko kailangan ng tulong mo. Ang kailangan ko ay kapayapaan. Sa gitna ng kanilang pag-aaway, dahil sa tindi ng kanyang frustrasyon, nasabi ni Miguel ang mga salitang hindi niya dapat sinabi. Hindi kita titigilan dahil may utang ako sa'yo. Natigilan si Lina. Tinitigan niya si Miguel na para bang ito ang pinakamasamang tao sa mundo. Ang mga mata niya ay nag-aapoy sa galit. Wala kang utang sa akin, sabi niya. Ang bawat salita ay mabagal at madiin. At lalong wala akong utang na loob sa'yo. Ang mga salitang binitiwan ni Lina ay nanatiling nakabitin sa hangin ng karinderya, mabigat at matalim. Pumasok siya sa kanyang silid at isinara ang pinto, hindi para mag-ingay, kundi para magtayo ng pader. Naiwan si Miguel sa labas, nakatayo, talunan. Umupo siya sa isang bangko,
Isinubsob ang mukha sa kanyang mga palad. Bawat hininga niya ay tila kulang. Paano niya aayusin ang isang bagay na sa bawat paggalaw niya ay lalo lang niyang sinisira? Lumabas si Aling Nena mula sa kusina. Dala ang 2 tasa ng mainit na kape. Inilapag niya ang isa sa harap ni Miguel. Umupo siya sa tapat nito. "Alam mo, iho," panimula ni Aling Nena, ang boses ay kalmado. "Ang sugat, hindi yan ginagamot sa pamamagitan ng paglalagay lang ng band-aid sa ibabaw. Kailangan mong linisin mula sa loob, kahit gaano pa kasakit." Tumingala si Miguel. Ang mga mata ay puno ng pagkalito. "Hindi ko na po alam ang gagawin, Aling Nena. Dahil sinusubukan mong ayusin ang problema sa paraan ng mayaman," sabi ni Aling Nena. "Pera, abogado, ganyan sa mundo ninyo. Pero dito, iba." Maya-maya, lumabas si Lina mula sa kwarto. Hindi para kausapin si Miguel, kundi para tulungan si Aling Nena sa paghahanda ng paninda. Tahimik siyang kumilos, iniiwasan ang tingin ni Miguel. "Lina, halika dito. Upo ka," sabi ni Aling Nena. Tono niya ay hindi pakiusap, kundi isang magiliw na utos. Nag-aalangang umupo si Lina, malayo kay Miguel. "Kayong dalawa," sabi ni Aling Nena. "Pareho kayong biktima dito. Ikaw, Lina, biktima ng pang-aapi. At ikaw, Miguel, biktima ng kasalanan ng pamilya mo." Huminga siya ng malalim. "Lina, ano ba talaga ang pinakamasakit sa pagtatrabaho mo dati? Bukod sa pinagbintangan ka." Nag-isip si Lina. Yung pakiramdam na isa ka lang numero. Na kahit anong sipag mo, hindi ka kikilalanin. Maliit ang sahod, walang benepisyo, at anumang oras, pwede kang palitan na parang basahan. Tumingin si Aling Nena kay Miguel. "Narinig mo yon, iho?" Dahan-dahang tutumango si Miguel. Doon, sa gitna ng kanyang frustrasyon, isang ideya ang biglang suminag. Isang ideyang hindi tungkol sa pagbibigay ng pera, kundi sa paglikha ng pagbabago. Paano kung simula niya sa pasamamamulay? Ang boses ay nag-aalangan, ngunit may bagong sigla. Paano kung gumawa tayo ng bago? Napatingin si Lina sa kanya. "Anong bago?" "Isang janitorial agency," sabi ni Miguel. Ang mga mata niya ay nagsisimulang magkislapan. Pero iba. Isang kumpanya na pag-aari mismo ng mga empleyado. Isang kumpanya na may tamang sahod, may SS PhilHealth, pag-ibig. Isang kumpanya kung saan bawat isa ay may boses at respeto. Natigilan si Lina. Ang ideya ay napakaganda para maging totoo. "At anong ipapangalan natin sa kumpanyang yon?" tanong ni Aling Nena. Nakangiti. Tumingin si Lina kay Miguel. Ang galit sa kanyang mga mata ay unti-unting napapalitan ng isang bagay na matagal nang nawala. Pag-asa. "Dangal," bulong ni Lina. "Dangal Integrated Services." Sa unang pagkakataon sa loob ng maraming araw, ngumiti si Miguel. Isang totoong nangiti. "Dangal," ulit niya. "Perfect." Kumuha siya ng isang lumang notebook at ballpen mula sa counter. Sa isang pahina, sinimulan niyang iguhit ang business model, mga flowchart, organizational structure, mga proyeksyon. Ang utak niya bilang CEO ay gumagana na naman. Sa kabilang pahina naman, kinuha ni Lina ang ballpen at nagsimula siyang magsulat. Mga patakaran ng Dangal Services. Poambain, batiin ang bawat isa ng po at opo mula sa janitor hanggang sa kliyente. 2. Bawal ang chismis. Ang problema, pinag-uusapan, hindi ipinagkakalat. 3. Ang sahod, laging on time, walang delay. Nagkatinginan sila sa ibabaw ng notebook. Ang dalawang mundo nila, ang corporate at ang kalsada, ay nagsasanib sa isang pahina ng papel. Ang hidwaan ay naging pundasyon. Ang sakit ay naging pag-asa. Nasa gitna sila ng masayang pagpaplano nang biglang magring ang telepono ni Miguel.
Isang numero na pamilyar sa kanya, ang kanyang abogado. "Excuse me?" sabi niya at lumayo ng kaunti. Sinagot niya ang tawag. Habang nakikinig, unti-unting nagbago ang kanyang mukha. Wala ang ngiti. Napalitan ng pagkabigla at pag-aalala. "What do you mean frozen?" Narinig ni Lina na sabi nito. Ang boses ay mariin. "What are you talking about?" May ilang sandali pa ng katahimikan habang nakikinig siya. "Okay," sabi niya sa wakas. Ang boses ay mabigat. "I understand." Ibinaba niya ang telepono. Humarap siya kay Lina at Aling Nena. Ang muka ay blanko. "May problema?" sabi niya. "Sir, minomonitor po ni Doña Victoria ang lahat ng financial transactions ninyo. Na-freeze po ang personal accounts nyo." Ang balita ay parang isang malakas na hangin na biglang pumatay sa ningas ng kanilang pag-asa. Frozen accounts. Ibig sabihin, wala silang puhunan, walang pambili ng gamit, walang ipapasahod. Ang dangal integrated services na isinilang pa lang sa isang lumang notebook ay tila namatay din kaagad. "Pasensya na," sabi ni Miguel. Ang boses ay puno ng pagkatalo. Hindi ko inasahan na gagawin niya to." Hindi umimik si Lina. Kinuha niya ang basahan at nagsimulang magpunas ng mesa na malinis naman. Ito ang paraan niya para itago ang kanyang emosyon. Sa loob-loob niya, isang pamilyar na boses ang bumubulong. "Ano ba ang inaasahan mo, Lina?" Sa huli, pera at kapangyarihan pa rin nila ang mananaig. Sa sumunod na 2 araw, nakita ni Lina ang isang Miguel na hindi niya pa nakikita dati. Isang Miguel na walang kapangyarihan. Palakad-lakad ito sa labas ng karinderya. Palaging may kausap sa telepono. Ang boses nito ay puno ng pakiusap. Minsan ay galit, pero laging nauuwi sa frustrasyon. "What do you mean you can't help me? We've been friends for years." Narinig niyang sabi nito sa isang kausap. "I understand." "No, I get it. It's my mother's influence." Isa-isang siyang tinatalikuran ng mga taong dati tinatawag niyang kaibigan. Ang anino ni Doña Victoria de Luca ay napakahaba, abot kahit sino. Isang hapon, nakita ni Lina si Miguel na nakaupo sa isang sulok, nakatitig lang sa kanyang telepono. Hindi ito tumatawag. Tinitingnan lang nito ang isang litrato. Dahil sa pag-uusisa, sumilip siya mula sa kanyang likuran. Ang litrato ng isang napakagandang kotse. Isang kulay pilak na sports car. Kumikinang, mamahalin. Simbolo ng isang buhay na hindi niya kayang abutin. Nakita niya ang lungkot sa mga mata ni Miguel habang tinititigan ang litrato. Isang lungkot na malalim, parang may inaalalang isang bagay na mahalaga. Maya-maya, huminga ito ng malalim. Nag-scroll ito sa kanyang contacts at may tinawagan. "Tony," sabi nito sa kabilang linya. "It's Miguel." "Yes, I'm fine. Listen, I need a favor. I need to sell the car." "Yes, that one." May sandaling katahimikan. "I know," sabi ni Miguel. Ang boses ay garalgal. "I know it was Dad's last gift, but I need the money." "No, it's for something important, more important." Napatakip si Lina sa kanyang bibig para pigilan ang anumang tunog na maaaring lumabas. Ang kotse, huling regalo mula sa kanyang ama. Pagkatapos ng tawag, nakita ni Lina ang ginawa ni Miguel. Tinitigan nito ang litrato ng kotse sa huling pagkakataon at pagkatapos, pinindot niya ang delete. Hindi na nakatiis si Lina. Lumabas siya. "Miguel." Nagulat si Miguel nang makita siya. "Lina, kanina ka pa dyan?" Hindi niya sinagot ang tanong. "Yung kotse mo," sabi niya. "Huwag mong gawin yan. Masyadong mahalaga yan sa'yo." "Mas mahalaga to," sagot ni Miguel. Itinuro ang notebook kung saan nakasulat ang pangalan ng dangal services. Ang mga pangako, walang halaga kung puro salita lang. Kailangan mong may itaya at ito ang taya ko. Tinitigan ni Lina si Miguel. Sa sandaling iyon, lahat ng natitirang pader ng pagdududa sa kanyang puso ay gumuho. Ang lalaking ito
ay hindi lang nag-aalok ng pera mula sa kanyang sobra. Handa siyang isakripisyo ang isang bagay na may sentimental na halaga, isang bagay na hindi na maibabalik ng pera, para sa kanya, para sa kanilang pangarap. Dahan-dahan, lumapit siya. Sa unang pagkakataon, siya ang gumawa ng unang hakbang. Iniabot niya ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Miguel. "Salamat," sabi niya. At sa pagkakataong ito, ang mga mata niya ay puno ng pagtitiwala. Nakangiti silang nag-uusap tungkol sa mga susunod na hakbang, kung paano gagamitin ang pera, sino ang mga unang tatawagan para maging miyembro, nang biglang lumapit si Maya, tumatakbo. "Mama! Mama!" Sigaw ng bata. May hawak na isang sobrang kulay kape. May alipong nagbigay sa labas, sabi niya, para daw po kay Aling Nena. Kinuha ni Lina ang sobre. Simple lang ito, walang tatak. Kinutuban siya ng masama. Tinawag niya si Aling Nena. "Aling Nena, para po sa inyo." Binuksan ni Aling Nena ang sobre. Ang noo ay nakakunot. Habang binabasa niya ang laman, unti-unting nawala ang kulay sa kanyang mukha. Nanginginig ang kamay na ibinaba niya ang sulat. "Ano po yan, Nay?" tanong ni Lina. Tumingin si Aling Nena sa kanila. Ang mga mata ay puno ng takot at hindi makapaniwala. "Eviction notice," sabi nito. Ang boses ay basag. "Pinapaalis na tayo. Dito sa karinderya." "Hindi. Hindi pwede," bulong ni Lina. "Paano? Matagal na po kayo dito, Aling Nena. Sa inyo po ito." Umiling si Aling Nena. Ang mga luha ay nagsisimula nang mamuo sa gilid ng kanyang mga mata. "Hindi, iha. Umuupa lang din ako. Ang lupa, matagal nang may utang ang may-ari nito. At ngayon," ipinakita niya ang dokumento. Ang mga salita ay legal at komplikado, pero malinaw ang mensahe. Ang lupa kung saan nakatayo ang karinderya ay nabili na. Ang bagong may-ari ay isang korporasyon na hindi pamilyar sa kanila, V Holdings Inc. Ngunit para kay Miguel, ang pangalan ay parang isang sampal. V, bulong niya. V for Victoria. Kinuha niya ang telepono at mabilis na may tinawagan. "Richard, I need you to check a company for me. V Holdings Inc. I want to know who's on the board. Now." Hindi na niya kailangang maghintay ng matagal. Pagkalipas ng ilang minuto, dumating ang sagot. Ang pangunahing may-ari, si Doña Victoria de Luca, sa ilalim ng pangalan ng isa sa kanyang mga shell corporation. "Ang nanay ko," sabi ni Miguel. Ang boses ay walang laman. Binili niya ang lupa. Ang balita ay kumalat sa eskinita na parang apoy. Hindi lang sina Lina, Miguel at Aling Nena ang nagkakagulo. Ang buong barangay, ang karinderya ni Aling Nena, ay hindi lang isang kainan. Ito ang puso ng kanilang komunidad. Dito nagkakape ang mga ama bago pumasok sa trabaho. Dito nagtatawanan ng mga ina habang naghihintay maluto ang kanilang ulam. Dito tumatakbo ang mga bata para humingi ng candy. Ang pag-atake ni Doña Victoria ay hindi na lang laban kay Lina. Laban na ito sa kanilang lahat. Sa loob ng karinderya, si Aling Nena ay nakaupo. Umiiyak ng walang tunog. Ang kahihiyan at takot ay malinaw sa kanyang mukha. "Kasalanan ko to," sabi niya. "Dapat sinabi ko sa inyo. Dapat pinalayo ko na lang kayo, Lina, para hindi na kayo nadamay." Lumapit si Lina at niyakap ang matanda. "Hindi niyo po kasalanan, Nay. Walang may kasalanan dito, kundi siya." Sa labas, ang mga kapitbahay ay nagkukumpulan. Ang mga dating nagtsitsismis tungkol kay Lina ay naroon. Pero ngayon, iba na ang kanilang mga tingin. Hindi na mapanghusga, kundi puno ng galit at pakikiramay. Si Aling Marites, ang babaeng umiwas ng tingin kay Lina sa palengke, ang siyang unang lumapit.
Lina, sabi nito, ang boses ay puno ng pagsisisi. Pasensya ka na. Kami. Wala na po yon, sabi ni Lina. Ang boses ay matatag. Anong gagawin natin? Tanong ni Mang Tonyo, ang tricycle driver. Hindi tayo pwedeng pumayag na lang ng ganito. Tama, sigaw ng isa pa. Ang karinderya ni Aling Nena ay sa atin din. Lalaban tayo. Mula sa pagiging biktima ng tsismis, si Lina ngayon ang naging simbolo ng kanilang paglaban. Ang kanyang dangal ay naging dangal ng buong barangay. Tumingin siya kay Miguel. Ang lalaking dati kinasusuklaman niya ay nakatayo ngayon sa kanyang tabi, hindi bilang isang CEO, kundi bilang isa sa kanila. May legal na paraan ba para labanan to? Tanong ni Lina. Umiling si Miguel. Sa papel, malinis ang ginawa niya. Legal ang pagbili, pero hindi ibig sabihin noon tama. Kinabukasan, ang kanilang pinakamasamang pangamba ay nagkatotoo. Isang malaking truck ang huminto sa bungad ng eskinita. Mula dito, bumaba ang isang grupo ng mga lalaking naka-uniformeng asul, isang demolition team. Sa likod nila, may 2 sasakyan ng pulis. Nagsimulang magsigawan ang mga tao. Nagsilabasan mula sa kanilang mga bahay. Ang leader ng demolition team, isang lalaking may malaking tiyan at madilim na salamin, ay may dalang megaphone. Babala sa lahat. Legal po ang aming ginagawa. May utos kami na baklasin ang istrukturang ito. Ngunit nang akma na silang pumasok, hinarangan sila. Hindi ng mga barikada, kundi ng mga tao. Nasa unahan si Lina. Sa tabi niya ay si Miguel. Sa tabi nila ay si Aling Nena. At sa kanilang likuran, ang buong barangay. Si Mang Tonyo, si Aling Marites, ang mga ina, ang mga ama, maging ang mga tambay na dating nagtatawanan lang. Bumuo sila ng isang pader. Isang pader na gawa sa laman at buto, pinagbuklod ng tapang at paninindigan. Itinaas ng leader ng demolisyon ang kanyang megaphone. Umalis kayo dyan kung ayaw niyong masaktan. Walang gumalaw. Nagkatinginan sina Lina at Miguel. Sa gitna ng kaguluhan, sa gitna ng sigawan at papalapit na panganib, isang panibagong koneksyon ang nabuo sa pagitan nila. Hindi na ito awa o pag-unawa. Ito ay pagkakaisa. Ang tensyon ay halos hiniwa sa hangin. Sa isang panig, ang demolition team at mga pulis naghihintay ng utos. Sa kabilang panig, ang pader ng mga taga-barangay hindi natitinag. Sa huli, ang leader ng demolition team ang unang umatras. Itinaas niya ang kanyang radyo. May problema dito, boss. Maraming tao. Ayaw umalis. Pagkatapos ng ilang minuto, bumaba siya. Sige, sabi niya. Halatang napipilitan. Babalik kami. Pero sinasabi ko sa inyo, sa susunod, may dala na kaming court sheriff. Isa-isang sumakay ang team sa kanilang truck at umalis. Naghiyawan sa tagumpay ang mga tao. Nagyakapan sila. Isang maliit na panalo, pero para sa kanila, ito ay napakalaki. Ngunit alam ni Lina at Miguel na hindi pa tapos ang laban. Isa lang itong pansamantalang pag-atras. Babalik sila. At sa susunod, mas magiging marahas. Dumating ang gabi. Nagpasya ang mga kalalakihan sa barangay na magbantay. Nagtayo sila ng isang maliit na siga sa kalsada. Nagtimpla ng kape at nagkwentuhan. Si Aling Nena naman ay nagluto ng mainit na arroz caldo para sa lahat. Ang buong komunidad ay naging isang malaking pamilya. Nagbabantay sa kanilang tahanan. Sa gitna ng abala, nagkaroon ng pagkakataon sina Lina at Miguel na makapag-usap ng sila lang. Umupo sila sa isang bangko, medyo malayo sa siga, kung saan tanging ang liwanag mula sa buwan ang tumatanglaw sa kanila. Salamat, sabi ni Lina. Ang boses ay mahina. Para saan? Tanong ni Miguel. Sa pananatili mo. Pwede ka namang umalis. Pwede mo kaming talikuran. Pero hindi mo ginawa. Ngumiti si Miguel. Paano ako aalis?
Dito ko na yata natagpuan ang lugar ko. Tumingin siya sa paligid, sa mga nagtatawa ng tao, sa usok mula sa siga, sa amoy ng areros kaldo. Ang pamilya ko, may mansyon, pero wala silang ganito. Walang damayan, walang puso. Tumingin siya kay Lina. Ang liwanag mula sa siga ay naglalaro sa kanyang mukha. Ikaw ang may kasalanan nito. Ako? Nagtatakang tanong ni Lina. Oo, ikaw ang nagturo sa akin kung ano ang tunay na halaga ng dangal. Ikaw ang nagpakita sa akin na ang lakas ay hindi nasusukat sa pera. Dahan-dahan, iniabot ni Miguel ang kanyang kamay at hinawakan ang kamay ni Lina. Sa pagkakataong ito, hindi bumitaw si Lina. Sa halip, mas hinigpitan pa niya ang hawak dito. Ang init ng palad ni Miguel ay parang kuryenteng gumapang sa buong katawan niya. Nagkatinginan sila. Ang ingay ng paligid ay unti-unting nawala. Ang tanging nakikita nila ay ang isa't isa. Lina! Bulong ni Miguel. Dahan-dahan siyang lumapit. Ang kanyang mukha ay ilang pulgada na lang mula sa mukha ni Lina. Napapikit si Lina. Hinihintay ang mangyayari. Ang kanyang puso ay kumakarera. Isang halik. Isang halik na magiging selyo ng lahat ng kanilang pinagdaanan. Ngunit bago pa man maglapat ang kanilang mga labi, isang tunog ang bumasag sa sandali. Ang tunog ng isang cellphone. Biglang nagmulat ng mata si Lina, tila nagising mula sa isang panaginip. Mabilis siyang lumayo. Iyon ay ang kanyang lumang cellphone, tumutunog sa loob ng kanyang bulsa. Kinuha niya ito. Isang text message mula sa isang numerong hindi nakarehistro. Binuksan niya ito. Ang kanyang puso na kanina'y kumakarera sa kilig ay biglang kumabog sa takot. 6 na salita lang ang nakasulat. May utang ka pa sa akin. Huwag mong kalimutan. Nanlamig ang buong katawan ni Lina. Ang text. Ito yung text mula sa dati niyang inutangan. Isang 5-6 lending company na matagal na niyang hindi nababayaran dahil sa kahirapan. Isang utang na matagal na niyang sinubukang kalimutan. Bakit ngayon? Bakit sa lahat ng oras ngayon pa ito nagparamdam? Ang text message ay parang isang malamig na kamay na biglang humawak sa kanyang puso. Ang utang sa 5-6 lending company. Matagal na niyang hindi naiisip. Bakit ito bumalik ngayon? Hindi niya ipinakita kay Miguel ang text. Ayaw niyang dagdagan pa ang alalahanin nito. Mula sa kanyang karanasan, alam niyang ang mga pimsaks ay hindi nagpaparamdam ng walang dahilan. May mangyayari. Kinabukasan, ang payapa sanang umaga ay biglang nagulo. Hindi demolition team ang dumating, kundi 2 patrol car ng pulis. Sa likuran nila, may isang van na may tatak na Golden Eagle Lending Services, ang 5-6 lending company. Nanlamig ang dugo ni Lina. Lumabas ang isang pulis at isang lalaking nakasuit mula sa lending company. May hawak ang lalaki na isang papel. Miss Lina Reyes? Tanong ng pulis. Ang boses ay formal. Lumabas si Lina mula sa karinderya. Ang kanyang mga tuhod ay nanginginig. Ako nga po. May warrant of arrest ka para sa kasong estafa, sabi ng pulis. Pagsasamantala sa pondo, may sumampa ng kaso sa'yo. Isang kasong estafa? Hindi pagnanakaw ang ibinintang sa kanya dati. Ngayon, estafa? Wala akong ninakaw. Sabi ni Lina, ang boses ay nanginginig. Hindi po totoo yan. Sir, singit ng lalaki mula sa lending company. Matagal na po niyang inutang yan. Hindi po niya binabayaran. Ilang beses na po kaming nagpadala ng notice. Nagsisimula ng magkumpulan ang mga tao sa paligid. Ang mga chismis na dati bulungan ay ngayon ay may katotohanan na. Ito na. Si Lina Reyes, may kaso. Hindi ko po kayo naiintindihan, sabi ni Lina, desperado. Binabayaran ko po yan dati. Huminto lang po ako dahil sa nawalan po ako ng trabaho.
Ang kaso po ay isinampa noong nakaraang linggo, sabi ng lalaki, dahil sa matagal ng hindi pagbabayad at walang intensyong magbayad. 1 linggo? Kung gayon, hindi ito nagkataon lang. Ito ay may kinalaman sa kanila, sa paglaban nila. Tumingin si Lina kay Miguel na ngayon ay lumabas na rin at nakikinig. Ang mukha nito ay puno ng galit at pagkagulat. Hindi niyo po pwedeng gawin yan, sigaw ni Miguel, lumalapit. Walang basihan yan. Hindi niya kayang bayaran. Hindi ibig sabihin may intention siyang magnakaw. Sir, may warrant po kami, sabi ng pulis. Kailangan po naming sundin ang batas. Mama, si Maya. Lumabas ito, umiiyak. Nakita nito ang mga pulis, ang mukha ng nanay niyang namumutla. Huwag niyo pong kunin ang mama ko, sigaw ng bata. Niyakap ang binti ng nanay niya. Lumuhod si Lina, niyakap ng mahigpit ang anak. Ang sakit, ang kahihiyan, sa harap ng kanyang anak, sa harap ng buong barangay. Ito na ang huling dagok. Lina Reyes, kailangan mo nang sumama sa amin, sabi ng pulis. Kinuha ang posas. Humarang si Miguel. Huwag niyo siyang saktan. May paraan para ayusin to. Ngunit hindi siya pinakinggan ng mga pulis. Habang ipoposas na si Lina, biglang may humintong itim na sasakyan sa bungad ng eskinita. Isang pamilyar na kotse. Mula dito, bumaba ang isang babae. Nakaelegante, may suot na salamin. Hindi ito lumapit. Tumayo lang ito sa malayo. Pinapanood ang lahat ng nangyayari. Si Doña Victoria de Luca. Nakatingin ito kay Lina, sa mga pulis, sa umiiyak na si Maya, at kay Miguel na desperadong nakikipagtalo. At sa kanyang mga labi, isang ngiti ang sumilay. Isang ngiti ng tagumpay. Nakita yon ni Miguel. Ang ngiting iyon. Ang ngiting puno ng pighati para sa kanya. Puno ng paghamak para kay Lina. Ma, tama na! Sigaw ni Miguel. Ang kanyang sigaw ay lumagapak sa gitna ng kaguluhan, puno ng galit at sakit. Tama na po! Ngunit huli na ang lahat. Inilapit na ng pulis ang posas sa mga kamay ni Lina. Ang tunog ng metal na nag-iipit sa pulso ni Lina ay malapit nang marinig. Ang ngiti ni Doña Victoria ay lalong lumawak. Ngunit bago pa man tuluyang sumara ang posas, isang malakas na sigaw ang bumasag sa lahat. Bitaw! Lahat ay napatingin kay Miguel. Ang kanyang mukha ay namumula sa galit. Ang mga ugat sa leeg niya ay litaw na litaw. Humakbang siya pasulong, hinarangan ng pulis at ang lalaki mula sa lending company. Hindi niyo siya pwedeng arestuhin, sigaw ni Miguel. Ang kanyang boses ay nanginginig. Walang basihan yan. Hindi siya nagkasala. Sir, may warrant kami, matigas na sagot ng pulis. Huwag po kayong makialam. Makialam? Tumawa si Miguel ng mapakla. Sige ko, kung gusto niyo ng basihan, ito. Isinuksok niya ang kanyang kamay sa bulsa at mula doon, hinugot niya ang isang luma at tupi-tuping papel, isang resibo. Kulay dilaw na ito at halatang matagal nang itinago. Inilapit niya ito sa mukha ng lalaki mula sa lending company. Bayad na ang utang na yan, sabi ni Miguel. Ang kanyang boses ay biglang lumamig, puno ng awtoridad. Matagal na, ako ang nagbayad. Natigilan ang lalaki. Kinuha niya ang resibo, binasa niya ang petsa, binasa niya ang pangalan, at ang kanyang mukha ay unti-unting namutla. Pero, bulong ng lalaki, paano? Ang buong utang ni Miss Grace, kasama ang lahat ng interest, ay binayaran ko noong unang linggo pa lang na makilala ko siya. Patuloy ni Miguel, tinitigan ang lalaki. Hindi ko nilabas ang resibo dahil ayokong isipin niya na binibili ko siya. Ginawa ko yan para protektahan siya. Napatingin si Lina kay Miguel. Unang linggo, nang una silang magkita. Habang galit na galit siya dito, habang tinatanggihan niya ang anumang tulong nito, binayaran na pala nito ang lahat ng kanyang utang. Sa lihim.
para lang protektahan siya. Ang nangiti sa labi ni Doña Victoria ay unti-unting naglaho. Ang kanyang muka ay naging blangko. Sa unang pagkakataon, nakita siyang talunan. Ang kanyang perpektong plano ay biglang gumuho sa isang piraso ng papel. Nagsimulang magbulungan ang mga tao. Hindi na mapanghusga. Ngayon, puno ng pagkamangha. Hindi po ito maaring mangyari, sabi ng lalaki mula sa lending company, pinagpapawisan. Ang aming records, hindi pa ito na-update. Ibig sabihin, nag-file kayo ng kaso sa isang taong walang utang? Matalim na tanong ni Miguel. That's harassment. And that's illegal. I suggest you withdraw the warrant and drop the charges now. Walang nagawa ang lalaki kundi sumunod. Kinausap niya ang pulis. Sa loob ng ilang minuto, ang warrant ay binawi. Ang kaso ay na-dismiss. Ang demolition team ay wala na. Ngayon, pati ang lending company at ang mga pulis ay nagsisimula ng umalis. May buntot sa pagitan ng kanilang mga hita. Pagkatapos ng lahat, nanatili si Lina at Miguel, nakatayo sa gitna ng eskinita. Walang lumabas sa bibig ni Lina. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha, ng mga tanong na hindi niya kayang bigkasin. Hindi niya alam kung paano siya magpapasalamat. Hindi niya alam kung ano ang dapat niyang maramdaman. Ang dangal niya, ipinagtanggol. Hindi sa pamamagitan ng galit o laban, kundi sa pamamagitan ng isang lihim na sakripisyo. Dahan-dahan, lumapit si Miguel sa kanya. Hinawakan niya ang kanyang pisngi. Ang kanyang mga mata ay puno ng pagmamahal. Sabi ko naman sa'yo, aayusin ko, bulong ni Miguel. At sa harap ng lahat ng tao sa barangay, sa harap ni Maya na ngayon ay nakangiti na, sa harap ng naluluhang si Aling Nena, at sa harap ng naglalakad ng papalayo na si Doña Victoria, hinalikan ni Miguel si Lina. Isang halik na nagsara sa isang kabanata ng sakit at nagbukas ng isang bagong simula. Matapos ang halik, nagpalakpakan ng buong barangay. Ang mga sigawan ng tuwa ay umalingaw-ngaw sa eskinita. Si Aling Nena ay lumapit kina Lina at Miguel. Ang mga mata ay puno ng luha at pagmamalaki. Niyakap niya silang dalawa ng mahigpit. Sa wakas, Lina, bulong niya. Sa wakas? Si Doña Victoria de Luca, nang makita ang lahat ng nangyari, ay sumakay sa kanyang kotse. Hindi na siya lumingon. Ang tanging naiwan ay ang bakas ng gulong sa putikan, simbolo ng kanyang pagkatalo. Ang araw na yon ay naging isang selebrasyon. Ang mga kapitbahay ay nagdala ng kung ano-anong pagkain. Ang mga bata ay naglaro. Ang mga matatanda ay nagkwentuhan, hindi ng tsismis, kundi ng tagumpay. Sa gabing iyon, matapos humupa ang kasiyahan, nagkaroon ng tahimik at taos-pusong pag-uusap sina Lina at Miguel. Nakaupo sila sa labas ng karinderya, nagmamasid sa tahimik na gabi. Bakit hindi mo sinabi? Tanong ni Lina. Ang boses ay puno pa rin ng pagkamangha. Natatakot ako, sagot ni Miguel. Natatakot ako na isipin mong gusto kitang bilhin. Ayoko mong isipin na ang tulong ko ay may kapalit. Gusto kong makita mo ako, hindi bilang isang deluka. Hinawakan ni Lina ang kamay ni Miguel. Nakita kita, Miguel. Nakita ko ang puso mo. Ang pader sa pagitan nila ay tuluyan ng gumuho. Ang kanilang pagmamahalan na sinubok ng kahirapan at kasinungalingan ay ngayon ay matibay na. Nagsimula silang magplano muli para sa Dangal Integrated Services. Kailangan natin ng opisina, sabi ni Miguel. Bakit hindi dito? Sabi ni Lina, tumingin sa karinderya ni Aling Nena. Ibabalik natin ang karinderya kay Aling Nena at ang isang bahagi nito gagawin nating opisina ng Dangal. Natuwa si Aling Nena nang malaman niya ang balita. Ang lupa ay ibinalik sa kanya ni Miguel. Binili niya ito mula sa V Holdings Inc. Sa ilalim ng bagong kontrata, ang karinderya ay muling naging kanya. Sa mga sumunod na linggo, naging abala sila.
Ang lumang karinderya ay pininturahan. Isang maliit na espasyo sa likuran ang ginawa nilang opisina. Dito nila isa-isang tinawag ang mga dating kasamahan ni Lina. Ang mga janitress na tulad niya ay pinagsamantalahan din ang kanilang trabaho. Hindi na sila binibigyan ng limos. Binibigyan sila ng pagkakataon. Isang pagkakataon na magtrabaho ng may dignidad. Isang araw, habang nagpipintura sina Lina at Miguel ng bagong signboard ng karinderya, nagkaroon sila ng isang simpleng sandali. Nakasuot sila ng lumang t-shirt. May bahid ng pintura ang kanilang mga kamay at mukha. Habang inilalagay ni Lina ang huling letra sa pangalang Nena's Eatery, may konting pintura na sumabit sa dulo ng kanyang ilong. Nagtawanan si Miguel. Dahan-dahan, ginamit niya ang kanyang daliri para punasan ng pintura sa ilong ni Lina. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo. Isang simpleng kilos, isang simpleng ngiti, ngunit puno ng pagmamahal. Isang taon ang lumipas. Ang Dangal Integrated Services ay naging isang matagumpay na modelo. Hindi lang ito nagbibigay ng trabaho, nagbibigay ito ng pag-asa. Lumawak ang kanilang operasyon at maraming komunidad ang gustong tularan ang kanilang sistema. Sa isang munting bahay sa tabi ng karinderya, isang bahay na binili at inayos ni Miguel para kay Lina at Maya. Masayang naghahanda ng pagkain sina Lina at Miguel para sa kaarawan ni Maya. Ang kanilang tahanan ay simple pero puno ng pagmamahalan. Mama, Papa, luto na po ba? Tanong ni Maya. Tumatakbo papunta sa kusina. Malapit na anak, sabi ni Lina habang hinahalikan ni Miguel ang kanyang buhok. Ang kanilang pamilya. Isang pamilyang itinayo hindi sa yaman, kundi sa pagpapatawad, pag-unawa at dangal. Bigla, may kumatok sa pinto. Nagkatinginan sina Lina at Miguel. Sino kaya? Nagkatinginan sina Lina at Miguel. Bahagyang nagtataka. Wala silang inaasahang bisita. Dahan-dahang binuksan ni Miguel ang pinto. Nakatayo sa labas, sa ilalim ng ilaw ng poste, ang isang matandang babae. Ang kanyang buhok ay maayos pa rin, ngunit hindi na kasing higpit ng dati. Ang kanyang suot ay simple, isang plain na dress, hindi na ang mamahaling tela na laging suot niya. Si Doña Victoria de Luca, may hawak itong isang maliit na paper bag, may bahid ng busbos sa gilid, hindi ito agad nagsalita. Tinitigan lang nito si Miguel, pagkatapos ay napatingin kay Lina sa likuran. Mama? Tanong ni Miguel, hindi makapaniwala. Narinig ko, kaarawan daw ni Maya. Mahinang sabi ni Doña Victoria, ang boses ay hindi na kasing lamig, may bahid ng pag-aalinlangan. May dala akong regalo. Hindi ito humakbang papalapit. Tila hinihintay nito na paalisin siya. Pero hindi iyon ang ginawa ni Lina. Nakita niya ang pagod sa mga mata ng matanda. Ang pagkabigla nang makita ang sarili niyang anak na masaya sa isang munting tahanan na malayo sa kanya. Pasok po, Doña Victoria, sabi ni Lina. Ang boses ay kalmado at bukas. Nagulat si Doña Victoria. Dahan-dahan, pumasok siya. Ang kanyang mga mata ay nanood sa simpleng dekorasyon sa loob, sa amoy ng lutong ulam, sa mukha ni Maya na ngayon ay masayang tumatakbo. Lumapit si Maya kay Doña Victoria, dala ang kanyang slice ng birthday cake. Lola, gusto niyo po? Tanong ng bata. Iniaalok ang cake. Nanlaki ang mga mata ni Doña Victoria. Lola? Ngumiti si Maya. Kasi po, lola niyo po si Papa. Para sa isang sandali, parang may kung anong nabasag sa matandang puso ni Doña Victoria. Isang matagal ng pader na itinayo sa pagitan ng kanyang sarili at ng mundo. Yumuko siya at sa unang pagkakataon, nakita ni na Miguel at Lina ang isang bakas ng luha sa gilid ng kanyang mata. Kinuha niya ang regalo, isang simpleng stuffed toy, at iniabot kay Maya. Sa hapagkainan, nagkaroon sila ng isang simpleng selebrasyon. Walang ingay ng champagne, walang mamahaling pagkain, tanging mainit na samahan. Hindi gaanong nagsalita si Doña Victoria.
Ngunit sa bawat pagtingin niya kina Lina at Miguel, sa bawat ngiti ni Maya, tila may isang bagay na nagbabago sa loob niya. Naramdaman ni Lina na pinatawad na niya. Hindi niya man ito sinabi. Ngunit sa sandaling iyon, sa loob ng kanilang tahanan, ang lahat ng sakit, galit at poot ay napalitan ng kapayapaan. Nahanap niya ang kanyang kapayapaan. Hindi sa pamamagitan ng paghihiganti, kundi sa pagpapatawad. Hindi sa yaman, kundi sa pagmamahal. Nagtapos ang gabi. Nagpaalam si Doña Victoria. Ngunit sa paglabas niya, hindi na siya nag-iisa. Sa kanyang puso, may bitbit na siyang bagong alaala. Isang alaala ng pagmamahal, isang alaala ng dangal. Ang Dangal Integrated Services ay lumago pa. Naging inspirasyon ito sa maraming komunidad. Nagpapakita na ang tunay na halaga ay hindi nasa salapi, kundi sa dangal ng tao. Sina Lina at Miguel ay naging mga haligi ng kanilang komunidad. Nagtuturo na ang tunay na pag-ibig ay hindi lang tungkol sa kilig, kundi sa pag-unawa, pagtitiwala, at sa kakayahang magpatawad. At si Maya, lumaki siya sa isang tahanang puno ng pagmamahal at respeto. Natutunan na ang pinakamahalagang kayamanan sa mundo ay ang pamilya at ang dangal ng bawat isa. Ang kwento nila ay hindi natapos sa kasal o sa isang fairy tale ending. Nagtapos ito sa isang masayang simula. Isang tahanang may dangal, isang